Kasing mahal na ng karne ang kada kilo ng panggisang luya na umabot sa 300 piso. Nagsitaasan din pati presyo ng ilang gulay. Nakatutok si Maki Pulido. Gusto mo lang naman magtinola kaso biglang hindi mo afford ang luya. Sino raw kasing mag-aakala na ang luya aabot ng 300 pesos per kilo sa ilang pamilihan? Ramdam yan kahit tingi. Isang maliit na ganito, saan yun? 36. Bakit nakakagulo? For a luya, yes. Na 36 pesos. Magkano ba dati? Yun nga po, tumitingin po kasi ako minsan sa mga tumpok na maayos naman. Tumpok before 30 pesos, siguro baka times 3 neto. Ang dami. Nitong nakalipas na 2 linggo, sabi ng mga tindera sa Farmers Market Quezon City, araw-araw ang pagtaas ng presyo ng luya. Mula 180 pesos noon, umabot na ito sa 300 pesos kada kilo kaninang umaga. Kaya ang tinderang si Remy, namumuhunan na lang sa 10 kilo mula sa dating 25 kilos kasi hindi mauubos ang benta. Mas konti, tapos syempre pag nagbenta ka, konti rin yung tubo, hindi kagaya nun na pag mura. Pag ganito mahal, konti rin yung tubo. Kahit ang nagbabagsak ng luya sa farmers market, hindi makapaniwala sa lumobong presyo ngayon ng luya. Ngayon lang po kasi itong masyadong loko na ganitong kalaki, pataas eh. Dati mga 190 lang, 200 na pinakamataas eh. Nang magsimulang magmahal ang luya, imported na ang binibenta ni Namara. Mas mura kasi ito ng 20 pesos kada kilo. Pero dahil walang mapagkunang supply ng imported na luya, wala silang ibinibenta. Mahal talaga, mami. Hindi kaya ng boss namin yung punan. Sabi ng Bantay Bigas, ang problema sa luya ay tulad lang ng sa ibang mga produkto gaya ng sibuyas. Nabibili ng mura ng mga traders sa panahon ng anihan at ibebenta ito kung kulang na ang supply. Ganon pa rin yung sistema kasi Maki, kung sino talaga yung mga trader na nakakabili ay sila yung mayroon post-harvest facilities, sila yung may cold storage. Kaya kaya nilang itakda yung presyo. Pero hindi lang luya ang nagmahal kumpara noong nakaraang linggo. Sa farmers market, mapa lowland o highland vegetable, tumaas ng 20 to 30 pesos ang maraming gulay. Sabi ni Estabilio, dahil sa El Nino, hindi nakapagtanim ang maraming magsasaka. Dahil sa nasira nga yung kanilang mga pananim hanggang gulay, talagang back to basics sila na nananawagan sila ng compensation, ayuda sa gobyerno para makabili sila ng mga pananim nila. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayag ang Department of Agriculture ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.